pag may maraming bagyo, pag nagkaroon ng paghinto ng mga biyahe ng mga barko, meron tayong maraming mga stranded passengers. So this will now support yung need ng ating mga stranded passengers, especially in the areas na maraming natin sa Batangas, meron din tayo sa Bicol, Matnog, Region 8, sa Port ng Allen, at iba pang mga ports, NCR, and iba pa mga ports na kailangan nating i-respond yung mga need ng ating mga stranded passengers. Sa katunayan, we would like to invite also the media that tomorrow there will be a signing ng relief prepositioning agreement sa North Harbor sa hapon around 2 o'clock with the port manager and the secretary na to signal the start of the engagement between the DSWD and the Philippine Port Authority. Sas Leo, itong mga paglalagyan natin ng preposition na RTE ay nationwide po ito, no? Yes, this is nationwide. This will be dispatched and allocated to our field offices. However, sa mga field offices natin na mayroong mga critical ports, there will be an engagement naman with their local PPA. So to ensure na mayroon tayong stock supply sa mga ports na kakailangan during may mga stranded passengers tayo. Sas Leo, follow-up question lang din about dun sa shelf life ng ating mga RTF. So given na napakarami po nito, paano po natin nasa-secure yung expiry dates? Well, ang tinitingnan natin ang the first to expire sa loob ng box natin. That's the policy. So kung ang minimum nito is 1 year, but may mga items dito na can last up to 2 years, mga canned goods, etc. So ito po yung basis natin, the policy is kung sinong una mag-expire sa loob ng box, which is minimum of 1 year, ito na rin po yung ating basis for the expiry of the box. Sas Leo, remind lang natin sa kanila na yung mga laman ng family food boxes natin at saka ng ating RTF ay halal certified. That is very important because we want to make our disaster response more culturally sensitive. So as a basis, lahat po ng ating products within sa ating food box, not only sa ready-to-eat food, but as well sa ating regular na food box are all halal certified. Sas, nung June 24, nag-visit si Sec sa Enroc. Ano po bang ginawa niya doon? Yes, to our media friends, we also want to highlight that DSWD is on the final stage of testing and calibration ng ating mga modern na mga mechanized vacuum machine. This will increase our production, this will increase our efficiency. At the same time, what is important is mabilis at makadeliver tayo kaagad at maka-augment sa ating mga area with this production, mechanized production system. What will happen is it will increase our production at Enroc. Tataas siya from 10,000 at a regular 8 to 5 operation, tataas siya up to 22,000 per day. And for our BDRC in Cebu, we can produce up to 42,000 family food packs a day. So combining both, this will now be around 60 to 65,000 a day from 8 up to 5 na operation. So ito po yung ating, hindi lang po yung mechanized, nag-implement tayo ng isang program pa rin, yung WIMS or Warehouse Information Management System, na yung mga food box po natin, paglabas, starting ma-operationalize yan, mayroon na tayong mga barcodes. So malalaman natin yung box na to, sino nag-produce, saan papunta, at saan na-receive. So we can now trace every box produced by the DSWD hanggang makarating sa ating mga beneficiaries during disaster. Sas, para siya yung sa sa mga online shopping apps. So nasaan na ba yung check-out ko? Oo, na-ship out na ba siya ng seller? Nasaan na ba siya? Nasa hub na ba siya? Yes. Nasa pick up? May So ganun tayo. this barcoding or the Warehouse Information Management System, ilalatag natin sa ating mga hubs, sa ating mga spokes or regional offices. Then the challenge, of course, is with our last mile warehouses. So nakalatag na rin sa plano natin yan, more efficient tayo, alam natin ilan yung lumabas, ilan yung na-receive, para meron tayong trail talaga ng
trail ng documentation of our production, from production down to the dispatch of family food packs. And ma-access natin ito through the QR code, tama po ba? Na Yes. nandun sa box. Yes, meron na tayong barcode reader. So pag-receive ng ating mga region, iba-barcode lang nila. So, ibig sabihin, palang deliver tayo ng 20,000 dispatch from our hubs, then dapat 20,000 din yung ma-receive nila. Yes. At the same time, madi-dispatch natin sa ating mga last mile warehouses. Sas, I just have a question. Ano yun? Halimbawa, 20,000 yung dineliver dito sa region na to. Isa-isa nilang i-scan yun? Or parang sa isang patong-patong na paleta Per yan? boxes May ba ang mag-i-scan, scanning? may Opo. scan siya? Meron mga strategies dyan. For example, nakita natin pag isang same item lang yan, so isang scan times number of pallet. One pallet is equivalent to 100 family food packs. So, sa ating screen ngayon, nakita natin yung ating prepositioning ng ating family food packs sa different field offices. So, for the total FFPs na naka-dispatch ngayon or naka-stockpile, we have a total of more than 3 million family food packs. Ito po ay record sa ating departamento, 3 million food packs. So, ang ibig lang sabihin nito, the SWD is ready for any event, disaster event for 2025. Sas, may we know po, kung, just to give an idea, no, ilan po ba ang warehouses ng DSWD? The DSWD managed warehouses is around 70 plus, 72. 70 plus. However, with the engagement with the local government unit, meron na tayong minomonitor na 900 warehouses. Kasama na dito yung tinatawag natin last mile, mostly managed by the local government unit. Ibig sabihin, hindi na kailangan tumawag yung ating mga LGUs for augmentation, naka-position na yung mga food packs natin sa mga GIDA areas. Pag nag-strike yung bagyo, baha, lindol, in less than 24 hours, DSWD can respond to any disaster situation. Sas, bali to add, ano po yung mga innovations or improvements na po pwedeng ma-implement pa to enhance itong disaster response operations natin? Well, we're trying to perfect yung ating new mechanized production system plus the integration of technology, which is the for efficiency and ng ating recording ng documentation natin. At marami pa. This WD is now trying to study na yung ating rice maging iron fortified rice. Yes. It is now, which is a law na kailangan yung rice natin is iron fortified to help us part of our nutritional need. So isa yun. Thirdly, we're engaging other agencies para pa how to ensure our humanitarian supply chain management ay mapabilis pa natin. Engagement with partners, international partners, and of course, the capacity building of our local government unit. Hindi lang pwede na mag-stockpile tayo sa mga local government units. Kailangan din, we have to provide technical assistance, capacity building to ensure na ma-monitor. Secondly, yung quality ng goods natin ma-maintain. So kailangan suitable yung kanilang mga warehouses to the standards of the DSWD. Sas, meron kaming ginawa na short video para lang po dun sa NROC natin kung paano po gumagalaw yung new mechanized, yung machineries po natin sa NROC para po makita po ng mga kaibigan natin sa media kung yung mga galaw. Mas pinagtibay pa ng Department of Social Welfare and Development ang mga hakbang nito para palakasin ang disaster response efforts ng ahensya sa pamamagitan ng pagpapabilis at pagpapahusay ng produksyon ng family food packs sa tulong ng mga bagong mechanized packing system sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Layo ng mga bagong makinang ito na mapabilis at gawing mas epesyente ang produksyon ng naka-vacuum na rin FFPs yung para nakasuction na rin. matiyak ang sapat na Less na stockpile yung ng essential relief items para sa agarang pamamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis at kalamidad.
SAS, no? Napaka-importante kasi yung tamang pagkakapak ng bigas kasi may art nga ng pagsasalansan ng goods natin And sa Director box. Dayan, maalala ko, dati mano-mano ang Oo, pagpapak niyan. Minsan Mm. nakasupot, umaabot Yes, tayo pag may mga oo. sobrang bigas. So good to Ayun. hear, SAS, na ganun po ang packing or yung effect ng ating machine. After more than 15 years after Typhoon Haiyan or Yes. Yolanda, we have to learn. Mm-mm. So ito po yung naging mga innovation. Dati ano lang, supot lang, tapos nakaano lang yung bigas, nakalatag lang diyan. Now Yes. more scientific, we are now more efficient. And yung handling natin ng food, because food is very important. Bawal na bawal ilapag yung food sa floor, lahat nakaano. Then all our staff are trained. Then may sistema din lahat on how to place these goods inside the box to ensure it's yung shelf life niya. Yes. At the same time, we are learning a lot. Yung temperature, yung transport, etc. to reduce talaga yung rejection ng ating mga product. So DSWD is parang a big grocery store. Na we're lahat ay nandiyan na, from logistics, production logistics, down to the distribution. The next challenge is the vehicle tracking system. Na malaman namin na yung truck namin papunta ng Matnog. Okay, tatawag na kami sa partner, local government unit, sir, in 5 hours, nandyan na yung goods namin. So, kailangan ganun yung ang operation. Dapat alam natin kung... Di sir, 5 hours. Yun so sir, yung mga innovation, and we would like to thank our Secretary Rex Gatchalian, for the directives and the guidance to us on how to go with this operation. So thank you very much. Director Shane, before we go to Yes. DC Marife, Yes. pakita lang natin SAS yung actual na RTE. RT. Yeah. Ayan. Okay. Yes. We have launched this po nung December at si Madam Laila may ano pa Yeah. to, So parang ngayon- food vlog. Ngayon Oo. po ay ipapakita ng Director Leo. So I would yung, like to RTF. invite I would like to invite yung media friends natin na tomorrow sa North Harbor. Doon may testing tayo. Yeah. Okay? So ito po yung cute nating na box. Remember yung ating FFP mabigat yon, around 9 kilos yon. So ito medyo Magaan. magaan na, mga less than 3 kilos na lang. Mm-mm. At ganun pa rin, may mga label pa rin. Hindi pwede i-repack, hindi pwede ibenta, hindi pwede pagpalitin yung laman. Mm-mm. Just a warning. Kasi pag dinabag mo to, pwede ka makulong. As a violation of our RA 10121. Okay, open natin. Anong laman? Surprise. Yan. Surprise yan. Okay. May mga innovation pa tayo dito. Nilagay natin sa bubble wrap. Okay? Para to protect. Kasi Biscuits. kasi nakadikit siya sa tin can eh. So bawal masira. Yeah. Diyan kasi walang bubble wrap. Then we have the Mamshi for infant. Yes, masarap. Lahat na ito masarap, masagan, nutritious. Nutritious. Lahat na to ay easy to open. So minimal preparation, easy to open siya. Walang niluluto. And champurrado and our arroz caldo in cooperation with DOST, ng mga adapters nila. So we're helping yung mga adapters ng technology ng Department of Science and Technology. Hindi lang kung anong private corporation, but dapat DOST certified ka. And wala din yan sa picture. To make it more safe, nilagay na namin sa papel or sa meron ng cover yung ating spoon and fork. So merong 4 na ganito. Okay? Pag na-stranded ka sa isang biyahe sa port, ay ito yung i-offer natin sa mga kasama natin from the Philippine Ports Authority. Alright? Yun na nga rin sana, Sas, yung tatanungin ko sana kanina, no? Paano kung habang binibigay natin siya, nabasa? So, ano ba to? Waterproof or at least splash-proof sila? Same with yung ating mga bigas po.
Yes, una-una, we require that our partners, especially sa warehouse natin, is suitable siya for stocking. Dapat, ang term namin doon is dapat food grade yung area for stockpile. Hindi na initan, hindi yung direct sunlight, mayroong certain temperature, at kailangan din na maintain natin yung environment, including the pest control. Because kailangan yan maging food grade yung area for stockpile nito. So, iniikot din namin yung mga warehouses, including the areas being proposed by the PPA, Philippine Ports Authority, kung saan isa stockpile natin to. Okay, to ensure na safe, at the same time, ma-maintain yung quality ng ating food packs. Thank you, Sas Leo, no, dito sa pagpapakita po ng RTE. So tomorrow po, meron po tayong signing with the PPA and meron din pong testing. Yun. So we can move forward to our next presenter. Bali, may follow-up question lang din ako kay Sas. Sir, last na to. Kung sakaling meron po tayong mga kasamahan na gusto mag-volunteer, pwede po ba silang lumapit or paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo? Yes, 80% of the production staff ng dun sa ating mga resource operation centers are volunteers. These are students, mga generation Z? Gen Z, sorry. Medyo Gen Z. Gen X. So mga Gen Z natin, we're very thankful. Nandyan yung students in STP. Meron din tayong mga religious groups. To mention MGCI, regular sila nag-volunteer. Meron FEU, TUP, and University of Perpetual Help. And aside from that, meron tayong mga uniform personnel na assigned sa NROC. 10 isang squad, for example, for this day from PNP, Philippine Army, Air Force. Nandyan din sila nag-volunteer. Also, may mga walk-in tayo from government agencies. Sometimes isang government agency sabihin na, mayroon kaming grupo gusto mag-volunteer. Then they go na mag-volunteer. Sometimes, in other areas, meron tayong mga bikers nagmumotor o nagbibisikleta na dumadaan lang for 2 hours, 3 hours, gusto mag-volunteer work. So, nabubuhay po yung DSWD, NROC, at saka VDRC with the help of our volunteers. So, feel free. Saturdays, marami tayong mga walk-ins. Weekends, may mga assigned na mga schools na mag-volunteer. Our media friends can also do their volunteer work. Thank you, Director Leo. So, may we now proceed with DC Marife with your presentation po. Before we start, again po, no, 30 Yes, years sir. na si DC Marife Congratulations, sa SLP. ma'am. Hindi pa Sustainable Livelihood Program ang tawag dito, Yes. pero ang Department of Social Welfare and Development ay meron na pong sustainable livelihood na ibinibigay sa ating mga kababayan. Yes. At nandun na si DC Sabi niyo, Marife back then, no? World War? Yes. Ayun. So, DC Marife, sige nga po, pakikwento muna, very, very brief kung paano naging SLP ang SLP. Go today. ahead, ma'am. Bali, yung SLP kasi, which we call Sustainable Livelihood Program, siya yung, kung Department of Social Welfare and Development, yung development, nandun kami. Yung economic activity ng mga client na tinutulungan namin, dun namin siya tinutulungan. Kasi other side is the social and the other side is the development. So, nandun kami sa development. So, yung Sustainable Livelihood Program, it is a program to capacitate the clients, clients na siniserve ni SLP. So, like for example, we capacitate them kung paano sila magkaroon ng negosyo, ng livelihood, or we facilitate their employment. So, dalawa po kasing track yung SLP. It is the Micro-Enterprise Development Track and the Employment Facilitation Track. So, we provide grants for them so that they could start. Yung natutunan nila for na capacitating na ginagawa namin, they can learn and then they will apply it sa buhay nila. Like, for example, magne-negosyo sila or makakakuha sila ng trabaho through the partners of SLP or the SWD. So, yun po yung brief background of the program. And then, yung SLP kasi po, magkakaroon po, 14 years na po siya
ngayon June po, bukas. So we will have an activity sa Amorantes Sport Complex, 8 o'clock to 12 noon ang activity. So to be attended by Secretary Rex and other EXECOM members. Yung ating mga regional field offices, Region 3, Calabarzon and NCR, and also our program participants sa tatlong region na yon. They will showcase their product, and tomorrow also we will showcase or we will turn over the electric bus, 20 electric bus. They will be turned over dun sa mga may-ari, yung mga asosasyon na in-establish namin na composition of persons with disability. We will turn over the bus and blessings na po siya. So, yun po yung magiging activity po natin bukas. So, yun po. And then, yung milestone ng SLP. So, kung titignan po natin, actually, yung team po ng SLP for the 14 years anniversary, ang team po niya is 14 na taon ng paglinang ng kakayahan tungo sa maunlad na kabuhayan. Kasi po, yung aming binibuild yung aspeto ng kabuhayan ng client na aming sineserve po. So, yan, bukas po, 7 a.m. Doon, na-mention ko na po. So, SLP 14 po ang pangalan or ang magiging activity po bukas. And then, dun sa milestone po, kung titignan po natin, yan, yung nasabi ko na team niya kanina, 14 na taon ng paglinang ng kakayahan tungo sa maunlad na kabuhayan. So, yan po yung magiging team natin. And in terms of the milestone of the SLP, yung achievement po niya, next slide, okay. Yan, kung titignan po natin yung milestone ng SLP, ang nakalagay po dyan is starting lang noong 1996, okay. 1996 is the start of the Self-Employment Assistance Kaunlaran Program. Tinatawag siyang SEAK. But before that, pwedeng sabihin ko lang yung history ng program. Nag-evolve ang livelihood sa DSWD way back after the World War. Merong opisina doon na Social Welfare Office na yung mga naapektuhan ng World War, like the orphan and the widow, tinutulungan sila ng social service na mag-livelihood, mag-produce ng isang product na pwedeng ibenta. So, doon po nag-start yung livelihood. So, from that beginning, noong 1996, tinawag na po siya ng SEAK. So, dati, ang SEAK is, we just organize people like maximum of 30 person. Ika-capacitate namin sila, then magpuput up sila ng kanilang mga negosyo. They are required to save, and that savings, pag lumaki siya, they relent it to their members or relent it to the community members so that yung community members matulungan din magkaroon ng livelihood. That's the essence of the SEAK before. Okay. Pero noong 2011, yung SEAK, nag-evolve siya sa pangalan na Sustainable Livelihood Program. Kasi po, ang na-observe po namin, hindi lahat ng tao inclined sa pagnenegosyo. So, we added the employment facilitation. So, ang ginawa po natin, we provide skills training for them to have a job. And we facilitate yung pag-employ sa kanila through partnering with other stakeholders para po magkaroon sila ng employment. So yung iba naman, usually po yung nanay, siya ang nagnenegosyo, yung anak or tatay, siya naman yung ina-assist natin for employment. So yun po yung nangyari or yung history niya. Then 2024, 2015, 2014, 2015, 2018, 2019, nag-evolve lang yung program, parang nag-e-enhance lang siya. So parang ini-enhance namin yung program to fit dun sa need po ng client na siniserve po ni SLP or ni DSWD. So, and then noong 2020, nung nag-start po yung pandemic, nagkaroon kami ng special project para yung proseso ni SLP mapabilis dahil yun po yung quarantine time nung nagka-pandemic po. So, nagkaroon kami ng special project which we call the Livelihood Assistance Grant.
Yan po yung tumulong sa mga tao na hindi makalabas, naapektuhan yung kanilang negosyo or hanap buhay dahil sa na quarantine or hindi ka pwede makalabas. So marami kaming natulungan all over the Philippines para po yung mga naapektuhan ng pandemic ay magkaroon pa rin sila ng livelihood sa kanilang mga bahay. So that's start of that nung 2020 po yon. And then, nung pumasok po si Sec Rex as the secretary, inutos po niya na dapat may sustainability ang SLP. Kasi po, before kasi ang SLP, pag binigay mo yung grant, we will just provide technical assistance and monitoring for a 2 years period. So after that, bibitaw na sila sa DSWD. Pero sa 2023 guidelines, nagkaroon po kami ng sustainability plan. Like hindi lang siya 2 years. Yung plan, merong yung parang minomonitor namin siya hanggang sa mag-graduate siya sa program. Hanggang sa graduate siya sa program, nandun yung DSWD, ina-assist siya, pinapacilitate kung ano yung need ni program participants, then itetap namin sa aming mga partner agency. So, ganun po yung nangyayari din. Dito, yung grant, aside dun sa first grant na pwede nilang gamitin for their enterprise, usually po kasi sa unang initial grant, kung 30 yung members, sa ngayon na guidelines, magkakaroon ka ng 900,000 na capital for an association. So, pag yun napalago mo, they pass the indicators to have another incentive. So nagkaroon kami ng product development diversification or advancement. So yung pwede uli silang mabigyan ng grants for 300,000 para i-enhance yung kanilang project. And then if they meet talaga successful sila, they will now graduate sa program. Magkakaroon sila ng graduation incentive of another 300,000. So, ganun ngayon yung setup ng program, parang nag-expand po siya. And ngayon, sa 2025, na-streamline yung process. Yung mga mahabang proseso, tinignan po natin, and na-enhance uli yung program na streamline yung proseso, na minimize yung mga tools na pinapasagot natin sa mga beneficiaries. And yung grant na matatanggap nila, mabilis na. Parang hindi na siya maraming proseso, so bumilis po yung pag-release ng grant po sa kanila so that the beneficiaries or the program participants can start immediately. So yun po yung milestone po ng program. Oh, ma'am, no? Kasi yung mga natatanggap natin mga tanong, may mga interesado magkaroon ng negosyo. Sinasalihan ba to? Pinipili ba to? Paano ba, ma'am, makasali nga naman sa programang SLP? Ang SLP, for now po, we prioritize Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, pinaprioritize natin siya kasi tayo yung katulong para maangat yung buhay ng mga pantawid. Pero yung mga tinatawag nating non-pantawid, they can also apply. So, marami kaming mga referrals na nagwo-walk-in sa office, nagsusulat or ini-endorse sila ng mga other partner agencies para maka-avail po ng program. And even if ever po halimbawa, nagkakanda kasi kami ng mga community mobilization or community assembly sa baba, and pag halimbawa, nandun na yung target namin na participants, merong nag-join na pwede din siyang doon mag-apply. And pwede din silang pumunta sa mga local government unit, sa mga regional offices so that they could apply also kung gusto po nila magkaroon ng livelihood po. Pero they will be assessed if they are eligible po based on the guidelines of the program. Okay, sorry po. DC i-ask ko na rin, dugtungan ko na lang din yung kay Director Dayan. Bali, paano po mag-apply, paano ang aplikasyon para mapasama dito sa SLP? Sa Pantawid office provide the list. So we will get in touch po dun sa mga Pantawid beneficiaries. Pero po, halimbawa, paano makaka-apply yung non-Pantawid? Yun po, yung nasabi ko na pwedeng they can write the office, magwo-walk-in po sila, mag-i-email po sila. So pag naman po may ganun kami natatanggap, lahat po yan pinoproseso namin.
ino-officially endorse namin sa field offices. And then yung ating mga project development officer, sila po yung nag-a-assess, nag-i-screen, nagka-capacitate, nagso-social preparation, tumutulong sa pag-prepare ng project proposal hanggang sa mapondohan po yung grant na nire-request nila for livelihood. Ano-ano ang mga initial requirements na kailangan nilang isubmit? Wala, Doon sa mga non-pantawid, ma'am. Pantawid. Opo. Sa mga initial requirements, basta po pumasa sila dun sa aming SLP means test, meron kasi kaming qualification na dapat na-meet nila yung mga indicators. So, yun lang po. Pag na-meet niya po yun, pumasa siya dun sa initial assessment na yun, that's the time na proseso na namin yung papel niya. So, pero yung at the onset, wala po kaming requirement. So, basta i-interviewin lang namin siya, and if posado siya, then mag-i-in na po siya sa program. Okay. So, you may now proceed with the, Yes? May follow-up question din ako doon. Kasi, ma'am, pag sumulat ba sa inyo, kahit individual, pwedeng maging part ng SLP o isasama nyo siya para magkaroon ng isang asosasyon? Pag individual ang nag-apply at wala talagang nag-apply dun sa kanyang community, so ang ginagawa namin, since wala siyang kasama, individual project siya. Pero pag maraming mga possible na pwedeng maging kasamahan niya dun sa community, so po pwede kaming mag-create or mag-establish ng isang association. Lalo na kung marami ang nag-signify dun sa community na gusto nila rin makatanggap ng livelihood sa SLP. May we know, DC Manife, kung gaano katagal ang process nito, ng aplikasyon nila? Yung application, hindi kasi siya, ang timeline namin, pag individual, from the initial na contact sa person hanggang sa ma-release ang grants, it's 20 days. Pero pag asosasyon ka, composed of maximum of 30 members, from the initial to the release of grants, it's 22 days. So, yun kasi hindi kasi siya parang yung one-time grant release siya kasi we are capacitating the program participants. So, meron kaming mga social preparations, capacity building, leadership, how to manage the project, bookkeeping, financial transaction, paano. So, tinuturo po namin yan. Kaya, hindi siya ganong kabilis na makukuha nila agad. So, parang meron kaming ginagawa na parang preparation prior to materializing yung pera na naibigay po nila para maka-establish na po sila ng negosyo. Ma'am, you mentioned earlier nung nag-uusap tayo na SLP has drafted po, bill ba ito for its institutionalization? Yung SLP po, nag-draft po kami ng SLP bill and we also have drafted an executive order para po ma-institutionalize yung program. So yung pong bill natin nasa Congress na po, may House bill na siya, kaya lang hindi pa po siya nasalang talaga dun sa committee on review. So nandun pa lang siya sa level na yon. So kaya po ngayon, yun po yung target namin na since mag-open na i-stop kasi siya dahil nga sa election. So ngayon i-continue uli namin yung paglabi sa mga congressman and senators na i-support po yung bill po ng SLP. Kasi SLP po kasi siya lang yung program na ang kinikater talaga ay the disadvantaged, the poor, disadvantaged, marginalized sectors, individual, household, and community. So parang yun yung kaibahan namin sa mga other agency na tumutulong din dun sa economic aspect ng household or ng individual po. Ma'am, will there be parang difference doon sa ginugol natin doon sa pagpapa-institutionalize ng SLP from what it is now? Yun, yung goal kasi namin, parang magkaroon ng continuous na fund. Para hindi siya yung medyo naglilimbo ka kung magkano yung magiging budget mo, magkakaroon ka ba. So yun yung ano namin, yung aspeto na magkakaroon ka ng talagang malaki fixed na budget for the implementation of the program. Plus,
yung 'di ba naka-incline kami dun sa bill ni dun sa RA ni Pantawid na nandun naka-mention, pero gusto rin namin na aside sa Pantawid, we can also serve cater to other poor marginalized sector. Kaya yun po yung tinutungtungan ng bill na amin pong isinabmit. Opo. Yes, DC Marife, you may now proceed with your presentation. Meron pa po kayong i-present, ma'am? Parang yan Okay na na po ano yun. ko na siya. Oh. Yes. Yun lang sigurong mga activities na ginagawa namin para ma-spread ba yung initiative ni SLP. Marami kaming ginawang mga strategy para mapakilala po si SLP. So siguro meron kaming SLP kwentong sibol. Pinopromote po namin dito yung success story po ng aming mga program participants na tinutulungan. So ito po ay ang platform namin is Facebook and YouTube. Every last Friday po siya ng buwan. And then meron din po kaming SLP Binhi News. This is an avenue to inform the public about the program, yung update po ng program. So ang platform din po ito nasa Facebook and YouTube. Every Friday of the month po siya. Okay? And then yung SLP Sulong Dunong. So ito po kasi parang sharing of knowledge, skills po para dun sa mga manpower po ni SLP. Para at least natututo pa sila ng ibang bagay so that they can implement the program. Maganda yung pag-implement nila ng program kasi po may natututunan pa po silang iba. So ito po by Zoom online and every month po. This is twice a month. Yeah, twice a month, yes. Opo. Itong SLP produkto na to, so ito po, di po ba sabi ko, binibigyan natin ng pondo so that they can produce a product. So ito po, sino-showcase natin yung kanilang mga product, yung mga gawa ng mga regions. So ito po ay mga food, non-food, mga textile. Tapos ito po ay twice a month din sa Facebook at sa YouTube po. Yung SLP Sibol Dagli, ito yung mga parang journalism siya. Na halimbawa pag may activity po si SLP, merong magpi-feature na about that activity and nasa Facebook din po ito. Every pag may activity po si SLP, ginaganap po ito. And then this SLP Gawad Sulong, so we recognize our manpower, yung staff po natin sa all over the Philippines. And then we recognize them sa kanilang dedication and achievement sa program. So employee po dito, tsaka partner, binibigyan po ng recognition dahil po sa involvement po nila sa program. So ito po every fourth quarter of the year po. And face-to-face po siya. And then the SLP Aluncina, ito po yung parang sino-showcase yung buong Pilipinas. Kasi all over the Philippines po kami, including BARM. So meron silang mga product na sino-showcase. So nagpupunta sa isang venue and nandun lahat yung mga product produced by the SLP program participants. So last year naganap po ito sa Quezon Memorial Center po. So yun lang po para sa SLP. Ma'am, ako, ngayong mag-14 years na ang SLP, do we have already data po kung ilan na po yung ating SLP beneficiaries? Ang SLP beneficiaries, na-serve na po natin, nasa 3 million na po. 3 million. Yes, Data po yan as of today? Yes, ma'am. Bali mga 4-piece beneficiaries po ba ito, ma'am? Mix ng 4-piece. Mix po siya ng 4-piece. Mga nasa 2 million yung 4-piece and the non-4-piece, mga nasa 1 million po. Director Shane, maybe we can now open the floor sa ating media friends. We also have Sir from an SLP beneficiary na our media can also ask questions. He's one of the beneficiaries of the e-buses na for turnover po tomorrow. Ayan. Sige po. So for me, yes, Yes, ma'am. Miss Angie. Tanong ko lang po sa SLP.
May individual po at saka associations. Magkano po ba yung maximum ng individual at saka association? And pag po ba naibigay na yung grant, kayo yung mamimili ng negosyo na papasukin or hindi? Bahala na sila. And kung nabigyan sila ng grant, paano po kung yung negosyo nalugi? Ano po yung gagawin pagka ganon? Yung po bang puhunan na ibinibigay nyo ay ibabalik? Ano po yung sistema? Yung pong program, newly approved po kasi yung guidelines namin ng 2025. So, nag-increase po yung ating grants na ibibigay. So, pag individual, kung talagang prefer po ni program participants na individual yung project niya, pwede naman po. Hindi naman namin sila pipilitin na mag-asosasyon. So, yun po, ang grant po na matatanggap nila is 20,000. And pag nag-association sila, 30 members, so ang maximum po per head doon is 30,000. Kaya po ang grant na pwede makuha ng isang asosasyon ay 900,000. So, yung pong pagpili ng kanilang negosyo, hindi po ang DSWD ang nagdidikta kung ano yung kanyang livelihood na i-establish. Ito po yung based sa gusto niya, based sa kakayahan po niya. So, yun po yung i-establish. Ngayon, nandun po si DSWD, nandun si SLP, kasi meron po kami mga tinatawag na implementing project development officer tsaka monitoring project development officer. So, sila po yung gumagabay sa mga program participants ni SLP para po hindi siya malugi. So, nandun po kami sa kanila. We monitor and we provide technical assistance kung ano po talaga yung need na masolusyonan kung may problema pong na-encounter yung ating mga program participants. Pag po may nangyaring nalugi talaga sila, so ang ginagawa po ni SLP, we top other partner agency po so that pwede din po namin siyang i-refer na matulungan po siya. Kasi po, yung po kasing SLP ngayon is a one-time grant. So, pero dito po sa bago po pwede na matulungan uli siya. Pero dapat po, yun nga, 5 years ago siya na-serve. So, pag wala pa siyang 5 years, hindi muna siya pwedeng i-serve ni SLP. So, talagang ang aming pinapalakas po ay yung monitoring and technical assistance para po talagang hindi malugi po yung negosyo na minamanage po ng ating mga program participants. Hindi po isasauli, grants po talaga ito. So once na binigay po sa kanila na po yon. Kaya lang po, meron talaga dapat na commitment po si program participants na susundin niya na talagang magiging successful or uunlad po talaga yung negosyo na napili po niya. Pero wala na po siyang ibabalik. Yes, Kay Director De Leon, Val Gonzales po, DCRH. You've mentioned about the total number of beneficiaries since this program started in 2016. Tama ba ako? 2016. 2010 po. 2010, which is 3 million beneficiaries, pero nakalimutan yung i-discuss pagkano na ang na-release na pondo ng gobyerno since yung magsimula. Since hindi ko po alam ngayon yung total or exact na amount na naibigay na sa SLP, pero ang natatandaan ko po, way back 2015, every year nasa 9 billion, 7 billion, 4 billion. Ganun po usually yung natatanggap ni SLP na fund from the government po. Ngayon pong 2025, nasa 6 billion po ang nasa 6 billion po ang fund ni SLP na pinapaikot po namin para matulungan po yung aming mga program participants. Then yung next question ko po, kasi may mga na-mention ako kayo kanina, mga successful stories na natulungan din lumaki. Curious ako kay Sir kasi mukhang siya ho isang buhay na halimbawa ng umunlad na beneficiary under SLP program. Kasi gusto ko yung sapatos niya eh. Ang ganda ng sapatos niya. Yan ho'y sinyalis ho yan ng pagiging maunlad. Oo. Baka pwedeng mag-share naman ng karanasan si Sir para maingganyo pa yung iba nating mga nasa ilalim ng programa na pag-igihin yung pamamahala. Magandang umaga po.
Ang huli po namin na beneficiary na natanggap, yun. Ako po yung president ng Alliance of PWD in Caloocan. May naka-under po sa akin 46 organization. At ako na rin po yung president ng Alliance of PWD in Luzon na sa ngayon po ay kasalukuyang itinatatag namin ng husto. 2011 po ako nagsimula bilang presidente ng PWD organization. Marami na rin po kami natanggap regarding sa programa ng DSWD sa SLP. Sabihin natin, hindi naman lahat ay napapaunlad. Kasi nga po, noon ang bigayan lang ng benefit ay nasa 5,000, 10,000. So, marami rin pong mga PWD na nakapagpalago na hanggang ngayon ay napapaano nila yung kanilang maliit na kabuhayan. Ngayon naman po, yung huli naming natanggap, ito pong IBAS ay napakalaking, sa nakita ko po na programa ng DSWD, ito po yung pangmatagalan talaga. Bakit po kanyo? Kasi ito po ay binubuo ng 115 members na nagtiwala ang DSWD na nabigyan kami ng 20,000 per head, kaya nakakuha kami ng 2.2 million. At ito po ay ininvest namin ngayon, kapartner namin ng GET. Noong last December po ay na-withdraw namin yung 2.2 million at idiniposit na namin doon sa IBAS. Sa kagandahan loob po naman ng GET, sabang wala pa yung aming unit, nagpahiram po sila ng unit, 2 unit sa amin para buwan-buwan po ay may income. So yung naging income namin since January to April ay 112,000. Sa kagustuhan po namin na talagang matamasa ng bawat member na 115, yun po ay aming winidraw at pinaghati-hatian sa 996 ang bawat isa. Ngayon po naniniwala ako dahil bukas itaturn over na yung talagang bus namin, mas malaking income po yung makukuha namin itong December hanggang December po. Kaya maraming salamat po sa ating Secretary, Rex Gatchalian, at sa pamunuan ng mga DSWD. Nilo de los Reyes po. ...2011 po. Ang ginawa ko pong negosyo ay yung mga livelihood na mga dishwashing, food, mga food cart, ganun po. Na kahit papaano po ngayon ay kumikita naman. Sa yung income po namin, share lang po. Halimbawa kayo wala at may income na napasok, pinahihiram po namin sa inyo. Kahit fishbowl lang yung tinda nyo, pinoprovide po namin yung mga kailangan ninyo. Yun po yung kasalukuyang income na pumapasok sa amin ngayon. Okay. Ibang klase. Ibang klase. Maganda yun, Talaga, yun. success story. Isang halimbawa po ng Alam mo, pag-asenso. pangarap ko ng ganyan sapatos, gintong-ginto. No, kanina pa ako nakatingin sa sapatos ni Sir. Sige. Pero ito po kay SAS naman, no. Lilipat po ako ng topic. Doon po sa ready to eat foods, gaano karami na na produce natin at saan na naka-deploy ito para mapakinabangan, o kasi kanina nabanggit nyo sa ports, doon sa mga lugar na kunwari nasunugan, binabaha, para mabilis na mapakinabangan ng mga kababayan natin dahil sabi nyo nga crucial yung 24 to 48 hours na hindi makakapagluto ng mga pagkain yung mga kababayan nating apektado ng kahit anong delubyo ba yan na pinagdaanan nila. Yes, to explain again, balikan ko lang yung concept ng buong bansa handa natin. We have 2 lines of source of food packs or
yung ating mga relief goods. One is line 1, which is the production of the DSWD. The second line is through a partnership with our private grocery stores, suppliers, etc. For the RTF, nasa line 2 siya. Meaning, this is through framework agreement. Pag nagsabi natin framework agreement, nakakontract kami ng mga suppliers na anytime kailangan namin, nagdo-draw down lang kami. So, hindi namin na-produce. So, right now, we have a call-off of 120,000 boxes that this will be distributed, allocated to the different regions. Nag-increase lang tayo sa mga areas na mayroong mga critical ports. So, right now, nagsa-start na tayo ng deliveries. So tomorrow, yung ating start of the deployment or the dispatch will be the National Capital Region. So this will be doon sa Philippine Ports Authority as part of our relief prepositioning agreement with the PPA. So nagsa-start pa lang po tayo ng order and delivery sa ating mga field offices. Yes po. Follow up ko. Kasi pina-flash yung nandito ako. Yung stockpile. So different yon. Hindi kasali dyan ang food box. Food box. Yes, just to clarify, no, yung dito naka-flash sa atin, ito yung ating regular family food packs. Ito yung nasa brown, yung iconic na naka-brown na na-produce namin. Yung may bigas. Yung may bigas na may luto, na niluluto pa yung part ng content. Yung RTF, wala pa tayong nalagay na allocation per region. Meron na tayo, but ongoing pa yung ating mga deliveries. Sir, sabi mo kanina, very nutritious yung ready to eat. Di ba pag ready to eat, hindi siya, paano siya naging nutritious kung ready to eat siya? Parang noodles. Yung development ng mga component ng ating RTF is with the study and cooperation with our DOST, FNRI. So ito po ay ni-approve yung nutritional values ng ating mga items included or component inside our RTF is approved by our DOST FNRI. Yes. Sige, Miss Laila muna and then Miss Pwede mong Mary. tanong? Si Miss Laila muna. Sir. Good morning. SAS Leo, kasi di ba ngayon, high-tech na yung pagre-repack natin ng mga bigas. Inabot ko pa dati yung ditakal tayo, ganyan. So ngayon na high-tech na, ibig po bang sabihin nun, mababawasan na rin yung manpower o yung mga volunteers, number of volunteers? Kasi nga, mas gumaganda na, nagkakaroon na tayo ng mga mas maraming equipments ngayon. Yung ating tools or mga equipment, tumutulong lang na being efficient, but nandun pa rin yung ating mga volunteers because there are other aspects in our operations that requires ang ating mga volunteers. So tuloy-tuloy pa rin yung ating mga pag-encourage sa ating mga the young generation to do volunteer work at our resource centers. We welcome pa rin mga volunteers. Pero sir, mababawasan po ba in any way or wala tayong specific number? Basta if you want to volunteer, just go to the NROC. Just go to the NROC because yung na-mechanize natin is yung vacuum packing and at the same time yung but yung paglalagay pa rin ng ating sardinas, ng ating mga coffee, yung ating chocomalt, hindi pa yan na-automate. So we still need the volunteers. Okay. Thank you, sir. Ma'am Marife, follow up ko lang. Bukas po yung turnover ng mga electric buses para po sa ating mga SLP pa rin. Saan po ito gagamitin? And ito na po ba yung continuation na iikot na siya sa Quezon City o sa mga private companies pa rin po ba siya mapupunta? Yung magsiservisyo? Sige po. Yung pong, ngayon may existing sila pero corporate siya. Pero ito pong 20 bus, so ang ini-envision namin is maging public transport siya. So we are coordinating with yung mga agency na po pwedeng makatulong po para maging public transport na po siya. Pero po bukas, hindi pa po siya yung, kasi di ba dapat mauuna Quezon City, so tomorrow hindi pa po yun yung para doon sa purpose na yun? Hindi pa po siya, yes po. Yung pahiram po muna na bus sa kanila, yun muna yung kita doon, yun muna yung nagigain nila. So we are in preparations for the public transport nung 20 na bus na po na yun. Meron na pong allotted kung saan magseserbisyo po yung
20 buses na yon? Still ongoing pa po yung coordination and yung planning kung anong ruta po yung mga bus po na yun. Okay. So, for the meantime, naka-standby lang po yung mga bus, hindi po siya rorolyo o hindi ba pwede, for example, o sige, private company, isang korporasyon, sa inyo muna to kasi may mga PWD kayo para kumita na rin sila agad. Yung pong 20 bus, meron namang pong allocated or naka-allot na kung saan siya magko-corporate muna. So, habang pinag-uusapan pa po yung public transport. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po for the clarification. Sige po, Sir Baim na. Ako na? Yes, sir. Sige po, sir. Sige. Yes. Kasi maganda naman yung mga program kanina. Nakikinig ako kanina pa eh. Tanong ko lang kay Sas, no. Ito ba available lang sa mga bus company at saka sa mga port natin? Initially, yung aming magsasign kami tomorrow with the Philippine Ports Authority. Yun muna yung aming engagement. However, this RTF will be deployed also or dispatched to our field offices. Do you have any plans to make it available sa mga far-flung barangay na often apektado ng mga disasters? Yes, magkaroon ito sa ating mga field offices. Ngayon, ito po namang supply nito nanggagaling sa private businessmen, nagsusupply sa DSWD. That's correct. Yung ating but for the RTF, ito yung mga adapter ng Department of Science and Technology. Ayun, opo. Ngayon, tanong ko lang sa ating SLP, is it possible na sa SLP, sa halip na magbigay tayo ng mga ayuda, 4Ps, AX, lahat, no? We train our people, no, to produce this, mga karton, mga vacuum preparations, lahat ng preparation ng foods, para sila natututo in the long run, na-empower sila. Hindi na nila kailangan ng yung kikitain nila, pinagtatrabawan nila. Hindi sila puro parang manok na pag tinawag mo sa iyo, suguran, bibigyan pagkatapos wala na ulit. Hindi kaya po pwede na yung mga tao natin sa mga malalayong lugar, matrain natin pag-provide nito mga karton, yung food packs, na magiging available din sa kanilang vicinity. Anyway, meron naman kayong mga offices, di ba? Sa all over the country na magiging available sa mga far-flung barangays. Pag nagkaroon ng disaster, available na siya. Nabibigyan pa natin ng trabaho yung mga kababayan natin. Yes. Maraming opportunities within the DSWD kung saan yung ating mga partners sa SLP can provide to the programs of the DSWD. One is the supplementary feeding program. Okay? In the supplementary program, SFP provide, meron silang community procurement that we can buy goods from partners, especially from the produce of our SLP beneficiaries. So, nandito yung SLP beneficiaries mo, nag-itlog, nagpo-produce ng vegetable, etc. Ito naman si supplementary program, na isang programa din ng DSWD, pwede silang bumili from this group of farmers and fisher folks to provide yung kakainin ng mga bata sa ating supplementary feeding program. Tama kayo, sir. Tama kayo, sir. Dito, once we have reached the level ng SLP that can produce this product, no question, as long as ma-develop na natin yung SLP to a level that would qualify na dito papasok na yung mga products nila sa ating mga food packs. Napakaganda po nun. Yes. Going back to the e-bus, ano po ang mga criteria parang isang group, halimbawa, pasensya na kayo kasi marami ako nakikita na mga senior citizens, they belong to the poorest of the poor. Especially na, banggitin ko na yung lugar, sa Quezon Province, sa Bondok Peninsula, ang daming mahirap dyan. Kaya nananalo yung maraming pera, pagka binigyan mo, boboto na eh. Ano po ang criteria para makapag-avail naman yung mga tao na ng pagninegosyo nitong bus na ito? Kasi kailangan nila yun doon. Sa ngayon po, yung
electric bus po is a pilot test pa lang siya ni SLP. So, tinetest pa lang po namin kung feasible ba talaga yung project na yan. Kaya po yung sector na tinutulungan natin is the PWD. Pero yung pong, yung na-mention nyo na sa community po ng lugar na yon, pwede po sila naman din mag-avail ng ating regular SLP. Yung nagbibigay po tayo ng 20,000 per tao, then yun po yung i-establish nila na negosyo po dun sa community. So, meron na din po kami mga na-serve na mga, hindi lang naman po, lahat po kasi ng sector nasa-serve ni SLP. So, meron din po kami sector ng senior citizen or older person na na-serve na, merong youth, merong women. So, lahat po dito basta't eligible, na-meet yung indicator na nire-require ng program. So, pwede na po siyang ma-in or pwede na namin siyang ma-social prep or ma-organize into an associations po under the SLP po. Can you make it available dito sa mga senior citizens na nakikita ko, pasensya na kayo. Yes po. May hirap sa payatas. Yes po. Kung pwede kilala kaya niyo silang- po sila, sir, kung may pangalan kayo, just forward us the names and we will endorse them to our regional office sa NCR po. So that Grupo they po can... sila, grupo. Marami Yes, sila. okay lang po yun. Okay lang po yun. Ibigay lang po sa ninyo sa amin yung organizations and yung mga pangalan. Then, we will officially forward the list to, kung dito po sila sa NCR, dito po sa regional office ng NCR for them to assess po, conduct the assessment nung eligibility po nila. Open po ba anytime kung Yes po. samahan ko yung presidente nila Opo, sa inyo? pwede po, pwede Salamat po. po. Yes Salamat po. Sige, Miss Mary. Ay, good morning po kay SAS po. SAS, yung 120,000, initial pa lang to na ide-deploy natin. And ano po yung, pa-reiterate na lang po SAS, ano yung mga priority pantalan natin for now? And magkano po yung budget for the RTF ngayong pong 2025? Thank you. Yung 120,000 call-off natin, the initial call-off, ito po yung target natin but our target is at least sa ating mga region, magkaroon tayo ng 10,000 minimum stockpile. And we will highlight those with agreements sa PPA, yung mga critical ports. As I mentioned earlier, kasama dito yung Matnog in Region 5. Meron din, of course, the part ng Allen sa kabila. Kasi doon, then nakarank din doon yung Batangas Port. As I mentioned lang, number 1 sa rank nila, based on the cases of stranded na mga individuals the last 3 years, number 1 nila yung Bicol. Second is the Eastern Samar, Leyte side. Then the Port of Batangas. Then we have the Marinduque, Quezon Port. Then NCR North dito sa Manila. Then we have the Western Leyte and Biliran, Agusan. Then number 8 rank nila is Panay Guimaras, and number 9 is Mindoro. Number 10 is Palawan. This na-mention ko lang yung top 10 ports na critical ports mentioned by the PPA na kung saan pwede tayo mag-preposition. We target na, wala pa tayong budget because call off. Because nakikita natin, once nag-drop yung ating stock to 75% na nagamit, then it's time na mag-call off ulit tayo. Because the fund for our RTF is from the Quick Response Fund. So wala siyang specific budget. Once mag-drop siya, then we need to replenish. This is based on the 3-year reported na mga stranded individuals the last 3 years. For example, they mentioned here in the report, for Bicol, around 49,000 the last 3 years. Then for Leyte, around that number rin. Yes, around 44,000. Batangas Port, the last 3 years, we have 13,900, close to 14,000. And sir, for the whole year na lang, sir, since kasi parating pa lang yung mga bagyo, may target po ba tayo na RTF deployed for the whole 2025? Or depende pa po sa magiging pangailangan for the 120,000? Imamonitor Yes, that pa is po? the observation here is, remember, this is the first time na nag-prepo tayo.
So initial, all regions, target namin is 10,000. Pero increase namin yung mga critical ports. Then we observe the utilization. Kung mabilis mag-drop, then call off tayo. Okay? Pag may bagyong malakas at nag-drop yung stockpile, 75%, 50%, call off tayo. Field offices, that's correct. Yes, that's correct. Yes, sige. Doon naman sa pag-produce ng food na medyo confusing lang po ako. Kasi sabi mo, ino-order nyo, tapos may participation ang DUST FNRI. So paano nila, chine-check nila ba yun? Bago nyo i-purchase? Paano po ba yung procedure lang po para Yes. matiyak natin Una-una, na nutritious yung food? during our procurement, ini-ensure namin na yung supplier natin ng mga items inside the food box ay meron silang certification from the DOST FNRI that na-follow yung specification and standards. So this is our document saying that these items are approved by the Department of Science, Technology, and the Food FNRI. May clarification lang po ako sa SLP. Dun sa bases na turnover nyo bukas. I-turnover nyo na po bukas yun. Ang sabi nyo, habang inaayos pa yung for para sa pampasahero. So, gagamitin lang nila as parang sa grupo or sa corporate. Pag turn over po sa kanila, magsasakay din po sila kasi ng mga empleyado. Nakakuha na po ba kayo ng permit from the LTFRB para po magamit yung sasakyan at magsakay? Kasi hindi pa pwedeng magsakay pagka walang permit. Bali, yung po kasing, sabi ko, hindi pa siya public transport. So, ongoing naman yung coordination with yung concerned agencies. Pero po yung 20 kasi, corporate muna siya. So, meron ng, bibigyan ng service. Parang magiging service siya ng mga empleyado ng corporation. And pwede rin po kasi, since pag-aari siya ng PWD organizations, pwede rin nilang gamitin for their personal na gamit. Like for example, natandaan ko, merong pinuntahan yung grupo sa lugar. So, nire-request nila na gamitin din nila personally yung bus. So, magagamit nila personally yung bus and yun nga, tumatakbo siya as service muna ng corporate. Pag shuttle po kasi or service, pwede rin, dapat din may permit kasi maraming sakay. Meron po yun kasi hindi naman siya makaka-operate kung wala po siyang gano'n. May target po ba kayo? Yung partner po nila, partner po kasi ng associations natin is yung company, yung GET, yung service provider po nila. So yung service provider, since partner sila, lahat po ng aayusin regarding sa pagpapatakbo ng bus, sila po yung nag-aayos. That is the assistance na binibigay po nung service provider or nung partner po ng associations po natin. Kaya tumatakbo siya dahil po inayos na po siya nung partner nila na si GET Philippines. May target po ba kayo kung kailan talaga magiging operational public transport na? Po? Kasi hindi po namin control yung coordinations with the concerned agency, so we cannot tell kung kailan po ba talaga, but we will do para po na ma-process ng mabilis at maging gano'n na po siya na yung objective is to be a public transport po. Yung beneficiary po ng 20 buses, sa grupo lang po niya or may iba pang or taga-Caloocan lang or hindi po. Bali po 20 buses is na-allocate po siya sa 10 LGUs, local government. 10 na po yung local government unit na partner natin. Kasi yung implementation po na ito is through partnership of the local government unit. So kasama namin sila dun sa identification, pag-provide ng capacity building, pag-monitoring, pag-provide ng technical assistance, yung pong local government unit. Yes, 10 LGUs in Metro Manila po. Per LGU po, isang sasakyan o dalawa? Depende po kasi yan sa dami po ng persons with disability per area. Like for example, yung data po ng Quezon City, pinakamarami po siya na data ng persons with disabilities. Kaya po ang sa kanya, we allocate na implement nilang na mabilis, so they are
they were provided for SLPA with 4 electric bus po. And the rest, meron pong tigda 2 bus. And yung, I think, sa Caloocan, 2. And yung iba, mga 2 or 3 LGU, tig-1 bus po. Mamimili po ng program participants. Yung SLP po, bali po, out of the data na pinrovide ni local government unit, kasi bibigay niya sa amin yung listahan eh. So from that listahan, we conduct assessment. Ititipon po namin sila, so ipapaalam namin yung program. Siyempre doon sasabihin, agree po ba kayo dito sa program? Gusto nyo po bang ma-include dito sa project? So pag po nag-okay po sila, so yun na po yung i-organize na namin into an association. Sila na po yung tatanggap ng 2,250,000 na grant. At 115 na persons with disability po talaga ang miyembro. So talaga po siyang persons with disability, hindi po kami meron po kasing persons with disability na gusto nila yung family members na lang ang mag-represent. Pero para po matest natin yung scheme or yung method ng pagpo-provide na parang gusto po kasi natin solusyonan na kahit persons with disability, meron pa rin siyang magagawa. So talagang, kaya ang ginawa po namin, talagang persons with disability po, hindi po siya representative ng isang persons with disability, kundi talagang siya po mismo ang ginoin po natin dito sa project po na ito. Yung maintenance po, since partnership siya nila dun sa GET, yung revenue po kasi ng bus, pumapasok yan. Electronic din yan, cashless din po kasi yung pag-tap doon sa pagsasakay ka. So, pag pumasok po yung income ng bus, so, nakikita naman po yan online. So, yung kita po, lahat po ng expense, out of the income, lahat ng expense ng bus, inileles na yan ng company, ng GET. So, yung makikita po ni SLPA, yung net income na nila. Hindi na sila maglalabas ng pera. Yung ating associations, hindi siya maglalabas ng pera. Wala siyang ilalabas na pera. Kasi yung lahat ng maintenance, lahat ng dapat na bayaran, insurance, lahat ng bus, automatic po siyang nagle-less dun sa income po ng bus. So, pinapalitaw po yung lahat ng expenses, ini-inform po yung associations, and they know kung ano po yung nabawas dun sa income nila. So, makikita mo na po kung at the end of the month, magkano yung net income na tatanggapin ng isang asosasyon. Ganun po siya. Siguro po, last question. So, PWD lang yun, available yung bus? Sa ngayon po, yung ating pilot test para po siya sa persons with disability po. Wala pang senior? Wala pa po. So, siguro baka po after nito na matest natin siya, baka po pwedeng idali naman siya like sa women, sa senior citizens, or the older person. Opo. Sige, Ms. Laila. Ma'am Monica, tatanong ko lang po since 'di ba meron na tayong mga tama ba 30 na OFWs na nanggaling sa sa Dubai. Ito yung in line with the tension between Israel and Iraq. Ano po yung paunang assistance na yung naibigay po ng ahensya kung Ma'am Dayan and Ma'am Monica? Yung mga repats po na winelcome ni Yusek Pinky po, kailan ba yun? The other day. Nung Tuesday po, The other day. Tuesday night. So, our repats arrived at the airport around 9 p.m. So, 31 po sila, and ang usual po naman and standard po na binibigay na serbisyo ng DSWD para po sa mga umuuwing mga kababayan po natin ay financial assistance. Kasama po doon ang psychosocial support. Kapartner po natin ang DOH doon, pero as DSWD, nagbibigay din po tayo ng psychosocial support. And then pagbalik po ng mga kababayan po natin sa kanya-kanyang mga regions, ang mga field offices po natin ang magsasagawa ng further assessment po
kung ano pa. Hindi naman po natin masabi na lahat silang 31 sustainable livelihood. Depende pa rin po sa pangangailangan nila. So, yun po yung current update po natin sa mga repats po na umuwi from Middle East. And nagbigay din also, Director Diana, interventions like yung mga counseling to ease yung Yes. mga bigat na nararamdaman nila. Yes. Yan siya. Yun nga po yung gusto ko sanang itanong, kumusta kaya sila na after the counseling, for sure, mas naging mas maluwag na kasi kumbaga nagkaroon na ng debriefing for sure for most of them silang post-traumatic stress disorder, di ba? Sige ma'am, baka we can, the DMS can release an update po sa ating, sa kalagayan po ng repats as to the assessment po ng different field offices po natin. Salamat po. Yan, maraming salamat po. SAS Leo, DC, Marife, baka meron po tayong last words before we conclude our media forum. SAS Leo po muna. Again, we extend the invitation to our guest media friends for tomorrow's event with the PPA and the Secretary, 2 o'clock at the North Harbor. And again, DSWD is ready for any disaster situation or events for this 2025. Yes, DC. Yes, for SLP po, ini-invite namin kayo bukas to witness yung turnover and blessings of the 20 bus plus yung pong showcasing din po ng aming mga product, yung produce po ng mga program participants. So nandun po yung Region 3, NCR, and 4 Calabarzon. So pwede din po kayong bumili doon ng mga product nila pag nagpunta po kayo doon sa Amoranto po. Yun lang po. Amoranto po, dyan Amoranto. sa Stadium. Sa Quezon City. Sa Quezon City po. Roses. I think Roses. Sige, Director Shea. Yes, so maraming salamat po sa mga kasama natin sa media and also our guest, SAS Leo and Thank you DC very much. Marife and also yung ating mga Director Diane. Maraming salamat po. So magkita-kita po tayo muli next week. Webes, July sa 3, Media Forum. meron po ulit tayo. Pakaatabayanan na lang po ang aming media advisory. So, para po dun sa mga event po natin ng SLP tomorrow at saka PPA, kindly send na lang po your confirmation to Ms. Mel para we can count you in. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, sir.